Okay. Isa ulit. Naman ano eh. Yan talaga yung buhay. Sige. Medyo palalawak-lawakin ko lang ng konti kung bakit hindi niya masabi. Minsan ay nakasama nilang pamilya, ang pamilya ng lingkod. Narinig na nila ang tinig ng Diyos at nasabi ng lingkod sa kanya na, anak, iwan mo yan. Iwan mo yang masama. Iwan mo yan. Kung sino man yan. At pag di mo yan iniwan, mapapahamak ka. Maaaring naniwala, subalit hindi nagawa. Mahina. Nangyari nga ang sinabi sa kanya. Nangyari ang sinabi ng lingkod sa buhay niya. At noong nangyari, hanggat naganap yung sinabi ng lingkod sa buhay ni Dave, naalala niya ang lingkod. Humingi siya ng tulong sa lingkod ng Diyos sapagkat gusto na niyang mamatay. Gusto na niya mag-suicide sapagkat masyadong mahirap ang problemang napasukan niya. Na kayong mga kabataan, kung hindi rin kayo makikinig, maaaring masuong nyo rin ang problemang nangyari kay Dave. Subalit napakabuti ng Diyos, sinakluluhan si Dave ng Diyos sa pamamagitan ng lingkod, nag-usap at kinausap ng Espiritu ng Diyos si Dave. At naliwanagan si Dave, subalit si Dave ay tunay na matigas ang ulo. Di pa rin nakinig. Ngayon, nandito si Dave, muling mag-uumpisa kasama ang Diyos. Muli ang lalasapin ang pag-ibig ng Diyos. Ganun nga ba talaga ang tao na matigas ang ulo? Pagkatapos sa kluluhan ng Diyos at naging okay na ang pangaraw-araw na buhay, ay iiwan ng Diyos na para gagang walang ginawang mabuti ang Diyos. Kayong lahat na narito, makinig kayo. Hindi magsasawa ang babaeng dito sa kasasalita sapagkat hindi naman siya nagsasalita. Ang nagsasalita ay ang Diyos sapagkat mahal kayo ng Diyos. Amen! Ano ba ang inyong ipinagmamaktol? Ano ba ang inyong mga dinadaing? Kahirapan? Kawalan? Ba't di kayo humingi sa Diyos? Bakit hindi kayo tumawag sa Diyos? Alam niyo ba kung paano lumapit sa Diyos? Paano manalangin sa Diyos? At tawagin ang pangalan ni Jesus? Kung hindi niyo alam ano ang dasal at panalangin, itinuro ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Taas ang kamay ng alam ang dasal na yan. Oy, Barbie, alam mo ang Ama namin? Alam mo ba ang Ama namin? Halika. Huwag ka dyan sa labas. Halika rito. O, halika rito.
Lumapit ka dito. Lumapit ka dito. Halika rito, sapagkat kailangan kong marinig ang Ama namin mula sa bibig mo. Halika rito. Kapag ikinahiya ninyo ako, walang pagpapalang darating sa buhay nyo. Sige, anak. Tinatawag kitang anak. Alam kong hindi ka lang sanay umarap sa tao, kaya ganyan ka. Basta, huwag ka na mga tuwira, sapagkat alam ng Espiritu ng Diyos yan. Basahin mo ito, sapagkat marunong ka namang bumasa. Bubuksan ko ang kaisipan mo para sa mga mahal mo sa buhay yan. Amen! Amen! Sige. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Kung alam nyo lamang na ang tumatawag sa inyo ay Diyos, hindi kayo magsasabing ayaw ko. Hindi ko kasi alam. Kaya ka nga tinatawag ng Diyos para bigyan ka sapagkat wala kang alam. Amen! Alamin nyo ang sikreto ng buhay. Yan ay ang pagtalima sa kasalanan. Pagtalikod sa kasalanan. Hello? Ang sekreto ng buhay. Huwag kang umiyak sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay dadaloy sa buhay mo. Matagal na dito ang tinig, subalit takot ka. Ano ay kinatatakot mo? Ang Diyos ay narito at kasama ka sa pamilyang ito na nagpupuri sa Diyos. Tinitingnan ka lamang ng lingkod ng Diyos. Subalit ang nais ng lingkod ay makasama ka tuwing may gawain dito sapagkat ang problema ng pamilya mo ay napakalaki. Makinig nga kayong lahat. Maliban doon sa bago, taas nga kamay ng bagong dating lamang. First time dito. Sinong may dala sa'yo? Sino nagdala rito sa inyo? Si Bo. Palakpakan si Bo. Sino nagdala sa inyo? Si Bossing. Palakpakan si Bossing. Namumunga na siya. Makinig nga kayo. Masayanin ko, nakikita niyo ba? Napapanaag niyo ba sa ngiti ng babae? Alam niyo kung bakit kayo ay nasa Pilipinas pagkakaroon kayo ng branch sa ibang bansa? Malapit na yan! Malapit na! Sapagkat yan ay tinakda ng Diyos. Diyos mismo nagplano niyan na dito nag-umpisa sa Pilipinas, sa bansa ninyo, magkakaroon niya ng malaking gawain sa ibang bansa. Amen! Kung makaya pa rin kayo, nakaabot kayo. Dave, alam mo kung paano namuhay ang mag-ina sapagkat kapitbahay nyo noong nagkaroon ng bagyong Undoy. Si Dave ay kapitbahay ng lingkod at alam ni Dave kung ano ang nangyari sa mga kagamitan ng lingkod. Pagkat isa lang ang bubong nila, iba lang ang pinto nila Dave at ang pintuan ng lingkod. Si Dave ang makakapagsabi na ang
natitira ng lingkod ng Diyos ay na-damage ng bagyong undoy. Subalit ang lingkod at ang mga anak niya wala dun sa bahay. Iniligtas ng Diyos ang pamilya ng lingkod ng Diyos. Amen. Ang pangako ng Diyos, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Nasaan ang faith ninyo? Na kapag dating ng problema sa buhay ninyo, wala na yung mga mukhang yan. Wala na yung mga ngiting yan.